Okay, go! Hold me. I have one. Yeah. Bye, Celeste! Okay, wait, let's Wait, how is this one? No. Kaya hindi ko maano, walang snow dito. Oh my. Hi guys! Welcome to Jill in Cannes. So ngayon, galing na kami sa church kaninang umaga. Tapos, positive 4. Tapos, positive 5. At ngayon guys, hapon na, positive 9. Kaya ito ang ating outfit for today's video. At dahil baka matunaw na ang ice, ay magi-sledding kami with the kids. Hindi ako nakasama sa kanila ng mga nakaraan, nag-sledding sila kasi medyo busy ako sa school. Medyo busy pa rin tayo sa school ngayon. Pero dahil nga baka matunaw na tong ice, ay ang snow ay hindi ko alam kung kailan ulit. Kaya sasamahan ko sila sa sledding nilang ngayon. At ayan, hindi talaga siya kaya talaga guys. Positive 9, ang saya, 'di ba? So, dito guys in Canada, as I have always said, o kung nasabi ko na ba o hindi ko pa nasabi, talagang Canada, weather ang nagko-control dito sa life ng mga tao. Oh, so kung nakita nyo na sunny, mainit, maganda ang weather, you have to go out and spend time. Yan, so kung biglang nag-snow, lumamig, at di kayo makakalabas, so syempre sa loob tayo ng bahay. Pero habang may araw, habang sunny, kailangan ay take advantage natin yan guys. So tingnan ko yung pakita ko yung nalakaran ngayon kasi naka-rubber shoes lang ako, nalulusot yung paa ko. Ayan, nalulusot yung paa ko. Yun ang aking girl. Yan, nauna na yung dalawa kanina. So, ito yung field ng back ng school nila. Paibaba siya. This dry pond may flood during heavy rain. So, heavy rain. If water level starts to rise. Yun sila. Where? Is that them? No. Baka yun, no? Okay, I'm just gonna take a ride. I'm too lazy to walk. Hoy, what about me? Can I ride? Okay. Okay. Pumuna tayo. Dito ba? Yung pako? Yes. Saan? Okay. Tingnan natin guys. Wow! Oh, Ang saya. Okay. So dati, nag-i-sledding kami kapag kailangan pa namin mag-travel sa ibang country. Ngayon, andito na kami. Hindi namin kailangan mag-travel, kailangan lang namin maglakad. Galing doon sa bahay namin papunta dito. Ayun, hanapin natin sila guys. So yung yan. Malali pa, naka-rubber shoes lang ako. Is that them? Sila ba yan? No, it's not them. I think they're in the other pond. Saang ibang pond? There's another pond. It's very big. That we went before. Si Saraya yun yung naka-red. In the playground. Si Ate Sofia ay todo outfit. Yan. Ang saya guys! Punta na kayo dito sa Canada! Okay guys, so we love Canada. Hindi pa namin experience, sabi nila. Yung pinaka-worst na winter. Pero okay lang yun. Siguro, pinagbigyan muna kami. Ayan, ang ganda guys.
Pepe. How are you? Mag-sled? Oh! I like this one. Mas malalim, no? Si Bianca naman, the two of you. Okay. So Bianca knows. Wow! Careful. Perfect. My turn. This one's safe. What do you mean? This one, the good one. Kesa dun sa isa? Yeah. Okay, it's my turn to do this alone. Kailangan ko ng gloves? Okay. You should put your legs out. Ano? Ha? Put your legs out. Saan? Out. Ganyan? Ha? Higa ako? Okay, now push mom. Do it. Lie down. Oh, mommy. Ha? O, ganyan. Yes. Okay. She coming to the Okay, go. Bye, Celeste. Kaya hindi ko ba ano oras ko dito. Now. Baby slide. Gusto niya na umuwi. Let's go, let's go. O, kayo na lang ngayon. Hi guys! Welcome back to Jill in Can. So, ayun nga, ang saya ng aming sledding dito sa aming bakuran. Hindi, sa likod ng school yan. So, dalawang school kasi yon, yung isa elementary at saka isa high school. Tapos yung bawat junior high school. So, yung bawat isa yon ay meron silang mga field na pagganon na pwedeng mag-sledding. So, napaka ganda nung ano niya, yung space niya. Tapos, masaya talaga siya. Tsaka first time kong nag-sledding dito sa Canada. So, dahil nga patapos na yung winter, hopefully talagang spring na, ay mas makakalabas na tayo ng mas magaan ang ating mga kasuotan at hindi na tayo masyadong magkakasakit. Hindi ko lang alam kung ano yung kung may mga sakit-sakit pa ba pag spring. Yan. So, dahil nga maganda ang weather, ay enjoy natin. So, nabanggit ko nga kanina guys na ang
Canada, dito, ang nagdi-dictate sa iyong life ay ang weather. So, kung ang buhay ay weather lang, talagang weather dito guys. Kasi kung maganda yung weather, kailangan yung lumabas at enjoyin. So, kaya maraming activities na nag-aantay sa mga kids, sa mga families dito, especially kung spring and summer. So, kung napanood nyo yung aking last video about sa open house na pinuntahan namin ng high school ng aking anak na lilipatan, ay pag-usapan natin maganda ba talaga ang high school dito, ang education ng Canada. So, ito yung natanggap niya bago doon, no? Making the move to high school. So, ito yung natanggap niya. So, lahat ng mga students dito who will from junior high school to high school ay makakatanggap nito. Bali guys, nasa kami, Edmonton, Alberta. So, this one is from Edmonton Public School. So, hindi ko alam, I cannot speak in behalf of the other provinces or outside Edmonton because ito yung pre-provide for the Edmonton Public Schools. So, napakaganda ng program nila. Siguro, it would probably ay medyo related din sa ibang provinces sa Canada, but this is specifically for the Edmonton Public School. So, ang mangyayari pala dito guys, yung mga bata, sila ipipili ng mga courses na iti-take nila. At meron ding mga core subjects katulad ng mga subjects sa Philippines. So, pero may kaibahan guys. So, ang exciting nito kasi ito yung mga subjects nila. So, meron silang English Language Arts, may Social Studies, Mathematics, Science, at Physical Education. So, yung mga yon ay core subjects or yung mga core courses yung tawag dyan. At etong mga to ay ibig sabihin required nilang i-take. So, yung hindi katulad ng sa Philippines, sa atin kapag first year, General Science, second year Biology, third year Chemistry, fourth year Physics. So, hindi parang ganun yung example ng science nila. So, ang example nito, guys, kukunin niya yung Science 10. So, ito yung pang grade 10. So, yun yung ganon. So, grade 10, 11, and 12. So, grade 10, Science 10, grade 10, Science 10, tapos Science Biology 20 or Chemistry 20. So, nagmo-move up siya. Pero, it depends yon kung ano yung gusto mong i-take o kung anong level yung kaya mo. So, hindi ibig sabihin na natapos ka na ng Science 10, proceed ka na ng Science 20 kung hindi ibig sabihin na required ka na i-take yon kung gusto mo pa ng mag-physics. So, hindi na required yon unless gusto mo or kasama yon sa plan mo. So, ano ba yung plan na ito guys? Napaka-interesting, no? Kasi yung mga bata dito, together with the parents, nagpa-plan na sila after high school kung ano ba yung gusto niyang maging pagkatapos ng high school niya. So, dapat yung mga courses during this senior high school ay leading doon sa magiging future niya. No? So, leading sa magiging future job niya or future profession na gusto niya. So, ito merong sample plan. Yan. So, napakaganda guys kasi yung sample plan na to ay iti-take mo yung mga core subjects. So, depende din yan sa core subjects. English Language 10-1, may 10-2, 10-3. So, yung 10-1, 1, 2, and 3, yung ganon, nagsisignify yan kung anong level yun. So, example nito, yan. So, yung math mo, 20-1. So, itong 20 ay parang, ibig sabihin natapos mo na yung math 10 at kung anong level yon, kung 1 ka ba. So, yung 1 kasi parang nandito yung grades mo nakalagay. Kung halimbawa, 1 ka, ibig sabihin parang nasa higher yon. So, parang 64% pataas yung grade mo. Kung nasa dash 2 ka, parang 64 to 50% yung grade na nakuha mo. Kung nasa dash 3 ka ay 50% pababa ang grade mo. So, ganun yung pag-arrange dito. Hindi siya yung section ng mga section 1, section 2. Kaya minsan,
pwede kang nasa English ng 10-1, tapos yung math mo ay nasa 10-2. So, minsan nag-iiba-iba. At saka dito guys, sila yung lumilipat ng mga classroom, no? So, parang college na yung level nila. So, napaka-interesting. Medyo hindi natin agad-agad maintindihan yung procedures nila at yung mga ways nila, how they do this. Pero napakaganda kasi, hindi mo kailangan pilitin yung bata kung hindi niya yun goal in the future na i-take, kung yung kailangan ba niya yung physics in the future, kung hindi naman siya magdo-doctor or ano, saan niya gagamitin yung physics kung hindi niya kailangan. So, there's always an option. At meron ding mga required, halimbawa, gusto mong graduate, of course, gusto natin matapos yung mga anak natin ng high school. At meron din silang mga ino-offer. Meron silang, yan, gising na si Celestia. So, yun. Kanina guys, kasi nandito yung mga kids ko. Pinaakyat ko muna sila. Sabi ko, I need to share this. So, in case lang na may mga kasama kayong mga anak na nasa age ng high school, junior high school to senior high school, I'm sure na makakatulong ito para sa inyo sa pag-prepare ng mga anak ninyo kung ano yung madadatnan nila pagdating nila dito, no? So ganun yung mga procedure dito. At kung hindi nyo pa napapanood yung isa kong vlog, ito, kung libre ba ang education dito guys, please watch this video and please don't forget to like and share this video para sa mga papunta dito sa Canada. At kung meron tayong mga hindi pa nasasabing information, please comment down below. Yan, para sa karagdagang information guys. So ito nga guys, ang kagandahan nito, meron 2 ways pagka-graduate mo. Pwede kang mag-earn ng Certificate of High School Achievement or pwede ka rin magkaroon ng Alberta High School Diploma. So, either ways, merong mga required, may mga minimum ditong requirement para ma-achieve mo ito. So, kailangan mo dito ay meron kang 80 credits for the certificate ng high school achievement. Yung Alberta High School Diploma naman is you meet the requirements listed dito sa page 5. So, tingnan natin guys, yung page 5. Ayun. So, ito yung para magkaroon ka ng diploma, kailangan mong makuha yung mga core subjects. So, halimbawa, sa English, ang kailangan mo lang to attain, you must earn at least 100 credits. So, ganito yung mga system nila, no? Meron kang credits na earn. English Language Arts, either pa yun ha, either or 30-1 or 30-2. So, halimbawa, natapos mo na yung English Language Arts ng 10-1, 10-2, or naka-English Language 10 ka na, English Language 20, tapos 30. Pagdating ng 30, either 30 or 30-1 or 30-2. Ayun, tapos yung science example, kung science 20 or 24, or biology 20, or chemistry 20, or physics 20. So, kahit ano lang dun kung ano yung gusto mong i-take, no? So, hindi siya yung required na itong dapat ito yung i-take mo, physics ngayon, biology ngayon, tapos chemistry, tapos physics. So, hindi ganon. Kung ang interest mo ay nasa chemistry because gusto mo in the future magagamit mo yan as a chemist or something that deals with the chemicals or yung mga elements na meron doon, baka kailangan mo sa future job mo or profession na gusto mong i-take or sa college na gusto mong i-take, no, i-pursue. Yan. Tapos, yung physical education is a required subject. Yung career and life management is a required. So, these are the courses na merong mga requirement para sa diploma. Plus, meron pang mga electives. So, ito yung mga electives: Fine Arts, Career and Technology Studies, Second Languages, so Physical Ed, 20 or 30, Registered Apprenticeship, Knowledge and Employability Courses. Yan. Tapos, meron pang isa pang another electives dito. Yan. So, makikita nyo guys, kung nakita nyo yung aking vlog ng open house, yung mga facilities nila, yung mga amenities na meron sila, andun yung mga electives. So, hindi ko lahat na feature kasi sobrang madami.
Pero ito yung pwede for the diploma. So, the diploma exams ay bibigay sa mga Alberta High School students who are taking 30-level diploma examination courses. Ayan, so ito yung kailangan if they want to earn the diploma. Siyempre, yung diploma, you can use it para makapag college sa university or mga colleges dito. Yan. So, pero yung Certificate of Achievement naman in high school ay pwede na siyang magamit para makapag-start silang mag-work dito. Yan. Pwede rin naman yon sa mga ibang courses, no? Kasi merong mga colleges and universities that requires a high school diploma. Pero meron ding mga ibang mga short courses na ang kahit na kailangan lang nila ay Certificate of Achievement. So, pag nandito kayo guys, kailangan yung alamin kung yung path ba ng anak nyo ay gusto ba nilang mag-college or university or anong course ba yung kailangan nila, kailangan ba ng Certificate of Achievement or yung diploma. So, actually guys, meron ding mga advanced placement na natawag dito. So, kung advanced naman yung anak nyo and sa mga subjects, kung magaling siya yun, so merong mga advanced placement and it's up to them if they want to be in that placement. Pero hindi talaga kasi dito parang sobrang, alam niyo yung patagisan ng galingan, ganon. Ang importante dito, kung saan ka nag-excel, kung saan ka magaling, ay doon nila hinuhon, kung saan yung interest mo, doon ka talaga pupunta. Mas madaling gawin yung mga dapat mong gawin, mas ma-express mo yung ideas mo, yung galing mo nandoon, maibubuhos mo, mas makaka-contribute ka kung nandoon yung interest, passion mo at yung intellect mo ay kung nandoon talaga. Kesa naman mag-waste pa yung time mo na aralin yung algebra kahit na hindi mo naman talaga alam paano or hindi mo talaga maintindihan, kahit 10 hours a day ka nag-aaral nun, hindi mo pa rin mag-gets, ay sasayang lang yung time. Yan, unless kailangan mo siya sa iyong future career or ito talaga yung interest mo, yung tungkol sa ganitong subject matter na ito. So, ganun guys. At marami pang ibang bagay na maganda at talagang hindi ka, yung pressure mo ay mapipressure ka kasi parang na-excite ka na gawin to kasi ito yung gusto mong gawin. Pero kung nahihirapan ka, na-overwhelm yung bata dahil na ang hirap gawin ito, naubos yun, nagpupuyat sila. So, yung mental health ng bata dito ay napaka-importante. Kaya inaalagaan nila yan. At alam ko guys, sinasabi natin yung mga iba na hindi naman masyadong maganda talaga yung education sa Canada compared sa Philippines. Mas disiplinado ang education system sa Philippines. Well, yes, that is true. Talagang very traditional ang ating education system sa Philippines. At subalit meron din yung mga downside. So, I think nothing is perfect, but as we can see lang sa outcome, ay makikita natin na kung saan mag-excel yung mga bata at kung saan sila mas magiging masaya, kung saan na hindi na waste yung time and energy nila, ay sa akin mas prefer ko yung ganong klase ng education dahil ito yung magbibigay ng boost ng kanilang confidence. Kuha lang kasi guys, kanina nagko-consultation dito yung mga anak ko, nag-uusap-usap sila kasama yung daddy. Consultation dito kung paano yung path nila kasi maganda talaga dito yung sample, yung my plan. So, talagang yung mga bata at their age, sila na yung nagpa-plan. Ito yung plan ng isang aking anak, my plan. So, i-check niya kung ano yung gusto niya at ano yung kailangan niyang subjects na i-take para halimbawa gusto niyang pumasok ng psychology sa college o sa university. So, ito yung mga required na kailangan niyang i-take. So, i-goal na niya na maging, ayan, i-goal na ito yung i-take niyang mga subjects. Ito yung mga sinabi niya. So, gusto niya i-take yung English 10-2. Ayan. So, yung math niya is 10-3. So, yung 10-3, medyo yung mababang math kasi hindi nga siya masyadong magaling sa math. So, doon lang yung math niya. Pero required kasi itong i-take. Pero doon lang yung math na pwede niyang, yung kaya niyang gawin.
Tapos, more on science yung iti-take niya. Options niya ay French. Meron siyang computer science. Kung dumating naman yung mga anak nyo dito na ito yung common question na pag 18 years old na, 19 years old na dumating dito, saan sila pupunta? Paano yung high school nila? Actually, sa school ng aking anak, na aking eldest, since mag-18 na siya this year, ay saan na kaya siya next year kung tapos na, hanggang 18 lang kasi yung grade 12 tinatanggap. So, ang meron pa dito ay yung tinatawag na center high o merong mga alternative schools for that one. So, halimbawa guys, dumating kayo dito na grade 11 or grade 12 na sila, tapos kagraduate na sila ng grade 12. Pero hindi pa sila pwede pumasok ng college or university dito. Syempre dahil unang-una, magiging international student sila at mas malaki yung gagastusin ninyo. Pangalawa, kung magka-college na sila, ay kulang pa yung units nila para makapasok sila into a college or university. So, dahil tinitignan dito yung paano maka-earn ng diploma. So, yung required na subjects for the high school diploma ay kailangan pa rin nilang tapusin. So, kung nakagraduate na sila dito ng grade 12, ay meron namang mga schools in between going to college, no? From transition from grade 12 to college, merong in between na pwede nilang puntahan na kung saan yung mga 18 to 19 years old ay nandoon sila para i-complete yung mga credits na kulang sa kanila o yung mga courses na hindi pa nila na-take ay kailangan nilang i-take. Halimbawa din, sa tingin nila gusto nilang kunin yung course na ito pero kulang sila ng subject ng science or ng credit sa science, kailangan nilang i-earn yon. So, merong in between that, ang tawag doon sa pupuntahan ng isang center na pupuntahan ng anak ko ay center high. Meron tayong mga tinatawag na supports for student success. So, talagang merong mga support dito na feel ko yan nung pagdating pa lang ng anak namin, especially mga newcomers dito guys, we will get supports from the student services. So, yung mga anak natin, hindi sila masyadong agad na mafe-feel na left alone or kakaiba sila dito dahil may mga Filipinos din naman at yung mga teachers are very welcoming at talagang i-adapt nila yung kung ano yung mga needs ng mga anak natin, ano yung mga interest nila. Meron kasing interview yan guys sa umpisa. If you watch my video, may interview yun. So, tatanungin sila, ano yung na-take nila sa Philippines, ano yung mga interest nila, gusto ba nila ng sports. So, ganon. Tapos, kung ano yung mga, if ever meron pa silang other na gusto, ay sabihin lang nila. And silang mga specialized programming. Sabi nga dito, every student is unique with different strengths and challenges. So, meron silang they offer a range of environments within high schools to support all students in their learning and to help nurture their social, emotional, intellectual, and physical well-being. So yan, kung nakita niyo sa video guys, yung aking anak na nag-volunteer sa kanilang baking para sa activity na yon or sa event ng open house, nag-volunteer siya, 4 hours silang nakatayo doon para mag-bake. Yan, so it never happened na nag-volunteer siya sa Philippines pero dito nag-volunteer siya. Tapos yung isa ko namang anak, yung lalaki ay nag-join ng bikeathon, fundraising activity yon. Tapos nag-join din siya ng mga iba't ibang mga sports, may mga tryouts yan para lang malaman niya kung kaya ba niya to. Yan. So gusto rin niyang maging involved sa mga activities na to. And actually yung mga kids dito, they are encouraged to be involved sa community nila. Yan. So mag-join sila ng mga ganong mga activities dito. Yan. Tapos, meron ding summer school to help you complete yung mga required courses. So, yan. Maraming tulong dito at meron ding mga awards. Meron pa rin mga scholarships and bursaries. So, eto mga bursaries, guys, I think cash to, no? Since free naman yung education. So, they will just give the cash or in other means to give credit or reward dun sa student. Yan. And then, meron din silang mga leadership activities and yung planning ng post-secondary studies. So, meron mga student services or assistant principal at your future high school can help you plan for post-secondary studies.
Yan guys. So meron din namang instance na nalaman namin, dumating siya dito, nakagraduate na siya ng high school sa Philippines. Pero kasi dumating siya dito guys as immigrant or PR na sila. PR na siya. So, dahil nakagraduate na siya sa Philippines ng high school, dahil kulang nga, dahil K-12 na ngayon, tinanong siya kung gusto ba niyang bumalik ng K-12. So, yung 1 last year or 2 years yan, kailangan niyang i-take. So, dahil parang ayaw na niyang i-take, yun, ay challenge na lang niya yung sarili niya to proceed to college. So, ibig sabihin, ang ginawa niya guys ay nag-exam siya. So, tinake niya yung challenge na mag-exam para makapasa doon sa K-12 na yon. Daling salita naman guys ay nakapasa siya at hindi na siya nagbumalik ng K-12 at nag-proceed na siya sa college. But guys, this is not for everybody. This is just because sila, ang case nila ay dumating sila na PR na sila dito. So, kung meron kayong mga guys na kakilala who are arriving here na PR na at nakagraduate na ng high school, back in the Philippines, so they can take the challenge. But I think that happened in British Columbia. It depends guys. We need to know kung ano yung mga current na situation ng mga education system dito ngayon sa Canada. So, as we all know, Canada ay palaging nagbabago yan, yung mga systems nila every now and then for the better. No? So, always check yung mga education systems, mga policies ng Canada guys for updates. Yun lang guys. So, kung meron kayong mga questions and comments, comment down below. Guys, and I wish you all the success in your life, especially yung may mga families, may mga anak na mag-high school, junior high school, or mga grade school students dito in Canada. I'm sure they will enjoy and have fun dito sa Canada. And thank you for watching. I'll see you in my next vlog. Bye! You should put your legs out. Ano? Ha? Put your legs out. Saan? Out. Ganyan? Ha? Higa ako? Okay, now push me. Do it. Lie down. Oh, mommy. Ha? O, ganyan. Yes. Okay.